Hello mga bibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag at with evidence. So ito na Kabibig ha. Ang chika-chika ngayon Kabibig, na ito daw rally sa Luneta ngayong September 21 ay hindi anti-Marcos. Hindi sila mananawagan na Marcos resign. Kasi daw kung mananawagan sila na Marcos resign, ay posibleng si VP Sara ang maging presidente. Takot sila na si VP Sara ang magiging president. So yung rally nila ay para sa korupsyon. Ang tanong, saan nagsimula ang korupsyon? Dapat patalsikin yung puno ng korupsyon. Sino ba? They never ask themselves, sino bang pumirma sa budget? Hindi ba nagbasa ang pumirma sa budget sa 2022, 2023, 2024, pati 2025? So hindi niya alam na ganito gastuhin ang pera ng taong bayan? Nakakatakot, no? They're having rally for corruption. Para saan? Para kanino? Ayaw nila kasi i-mention na anti-Marcos kasi, or Marcos resign, kasi gusto nilang patalsikin si VP Sara. Ang gulo-gulo talaga. Nagrally sila para sa korupsyon para patalsikin si VP Sara. Pero yung presidente na siya ang nakaupo ngayon na alam ang korupsyon at posibleng author ng korupsyon, sabi nila, hindi tatalsikin. Kasi ayaw na nilang makaupo si VP Sara. At eto pa, may isang congressman na nagbayad ng tao, mga tao, para hindi aaten ang mga taong iyon sa rally bukas sa September 21. At may revelasyon dyan. Naku, una nating basahin ito ha. Ito. The Palace respect anti-government rallies. Calls for unity amid probe on flood control mess. Sabi ni Attorney Claire Castro. Suportado ni Attorney Claire Castro ang tawag na rally. Wala namang problema kung suportahan nila ang rally. Pero ang tanong, para saan ang rally? Para sa corruption. Tapos, sino ba ang tinatarget natin? Corruption. Then after this, anong mangyari? Wala. After ng rally, walang mangyari. Diba? Malaki yun. Saturday said that President Bongbong Marcos Jr. respects anti-government rallies as part of the people's right to express their sentiments as long as they remain within the bounds of the law. Sabi ni Claire Castro, si Pangulong Marcos Jr. ay palaging rirespeto sa karapatang pantao. Malaya silang ihayag ang damdamin nila nang hindi naman lalabag sa mga probisyon ng batas. Maging mapanuri lamang at maging magmatyag dahil baka gamitin ang lehitimong layunin na ito ng mga tao na ang nais lamang ay manira ng gobyerno at iangat ang personal na interest nila. Sino bang pinariringgan ni Claire Castro? Ang mga Duterte? Diba? Nakakatawa lang. Yung parinig ni Claire Castro ba? Sabi na iba, huwag mo nang pasin si Claire Castro. Ganun talaga si Claire Castro. Hindi yan makabuluhan. Nako, eto Ito ba na? Natatawa lang ako nito ni si Percy Sindania. Sabi ni Madam Percy, mga kabibig, ito. Sabi ni Percy Sindania, their vice president will be the president. So let us be careful of such groups whose political calls are self-serving. Hinimok ni Akbayan Representative Percy Sindania ang publiko nitong Biyernes, September 19, na maging mapagmatyag sa may self-serving. Uy, katulad sila ni ni Claire Castro ng statement. Ang sabi ni Claire Castro dito, mag-ingat na dapat mapanuri ang gobyerno sa mga taong gustong manira sa gobyerno at iangat ang personal na interest. Percy naman, self-serving political position ng mga Duterte supporters. Take note mo ha, he mentioned the word Duterte supporters na nais maghanap ng mga taong gustong paalisin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pwesto mula sa ganaping rally sa Linggo. So it means, suportado ng akbayan si Pangulong Bongbong Marcos as president.
Kasi ayaw lang umupo si VP Sara. So kung anong klaseng korupsyon meron ang gobyerno na ngayon sa pamamalakan ni Bongbong Marcos, suportado ng akbayan as long as hindi makaupo si VP Sara bilang presidente. Sabi dito, ito ay kasunod na may balak na umano i-hijack ng mga DDS. Wow, grabe naman ang word hijack. Sabi dito, we need to read between the lines regarding the Duterte's group's call, which has been trying to ride our protest movements this coming Sunday. And with the call for President Marcos' resignation, who will benefit from this ouster's call. Bakit? Ang gulo, no? Ano bang gusto niyong ipaglalaban ngayong September 21? Anong gusto niyo? Ang gusto ninyo, si BBM manatiling presidente, pero re-resolbahin ang korupsyon. Pero imposibleng ma-resolba yan kasi ilang taon na lang si BBM uupo. Tapos, palaging kinokonekta sa anomaly sa flood control project ay ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez at Zaldico. So ang mga tao ngayon, they're calling for Marcos resign. Pero ang akbayan na si Percy Sindania ayaw. They're not calling for Marcos resign. They're calling to stop corruption. But how can we able to stop corruption? Ito pang sabi ni Percy, their vice president will be the president. So let us be careful of such groups whose political calls are self-serving. Aside from hijacking the anger of the people that we want to express this coming Sunday, nakakatawa lang. Ano bang gusto nyo? Diba? Gusto nyo managot ang may sala. Tapos hindi nyo naintindihan ang flow kung bakit nagkaroon ng anomalya sa flood control. Basta lang mananawagan kayo na tapusin na ang korupsyon. Paano? Natural, dapat ang managot ang nasa taas. Diba? Ito pa, nakakatawa. Ito pa, Itong si, dito? Hindi po mangamba ang Pangulo sa gagawing protesta dahil alam po niya na ang pagpoprotesta dito ay kakampi rin po niya. Wow! So yung bukas na protesta ay scripted, binayaran, babayaran, kasi kakampi ni BBM Diba? Ay, ang gulo talaga. Diba? Eto pa. Nakakatawa lang sa mga nangyayari ngayon. Ano bang gusto ng mga taong, bakit sila protesta sa September 21? Para hindi matanggal si Marcos. Ito yan kakampi. Tapos, sabi ni President Marcos expresses support and wishes to join in the protest against government corruption of the Marcos administration. Sino bang presidente? Di ba si Marcos? Tapos si BBM sasali sa rally. Tapos under his, ang gulo, ang bobo, ang tanga. Pag pumunta si BBM sa rally, pahawakin nyo ng placard na nakalagay ng BBM resign. Gulo ng utak ng Pangulo ng tao. Tapos itong mga akbayan, sabi, it's not anti-Marcos rally. Pero si BBM, posibleng pupunta sa rally. Para saan ang rally? Diba? Diba it's about corruption sa Marcos government? Hindi kayo mananawagan to stop corruption sa Marcos government at managot yung dapat managot. At kung pwede si Marcos mag-resign, ayaw nila kasi si VP Sara daw maging presidente. Ito pa. Kiko says, trillion peso march not anti-Marcos protest. Wow, trillion peso ha. Maybe it's because of the anomaly sa flood control. Not ito, Aquino pa to ha. Aquino to. Ito pa. Sisingilin sila ng taong bayan sa Luneta sa September 21 at susunod pa ang mga protest. Walang makakatakas. Tapos mukha ni VP Sara. Bakit si VP Sara ba? Connected to flood control? Ang gulo. Diba? Ang gulo-gulo. Eto, mas maguguluhan kayo kasi meron ng nagsalita tungkol sa congressman na di umano'y mga kabibig. Gustong magbayad. Ito ha, tingnan natin. Kami sa mamayang Pilipino. Pero kasi nababalita ngayon na
merong magbibigay ng ayuda bukas para hindi sumama sa pagkilos yung mga tao. Sana wag nating tanggapin itong mga band-aid solution na to, and let's look for long-term solutions, and at sa pamamagitan ng pagsama sa pagkilos bukas ng umaga sa Calao 8:00, then mamarcha tayo ng Paluneta and mamarcha ng Pamendyon. Ito kami sa mamamayang Pilipino. Meron po kasi nababalita ngayon na meron magbibigay ng ayuda bukas para hindi sumama sa pagkilos yung mga tao. Sana wag nating tanggapin itong mga band-aid solution na to, and let's look for long-term solutions, and at sa pamamagitan ng pagsama sa pagkilos bukas ng umaga sa Calao 8:00, then mamarcha tayo ng Paluneta and mamarcha ng Pamendyon. Ito, may sagot si Banat Bay dyan sa mga rally ninyo. Ito ha. Mas gusto ko itong statement ni Banat Bay. Ito. Banat Bay. Ito. Go. Nananawagan tayo sa ating mga kababayan. Doon po tayo sa Liwasan pumunta sa 21 para magdaos. Liwasang Bonifacio pumunta para sa Marcos Resign. Kung gusto mo na isisigaw nyo ang Marcos Resign, punta kayo sa Liwasan Bonifacio. Kung pupunta kayo sa Luneta, it's for anti-corruption, at hindi natin alam kung ano ang layunin, kung ano ang pino-point out nila. Pero sa Liwasang Bonifacio, it's Marcos Resign. Papayapa na pagrarally, pagpuprotesta at panawagan na bumaba na ang presidente na ito dahil pinabayaan niya ang korupsyon sa ating bayan. Huwag po tayong pumunta doon sa Luneta. Bakit to? Dalawang grupo ang nakikita natin ngayon nag-oorganisa niyan. Una, yung grupo na kung saan yung mga hip-hop influencer na kilala, na binayaran di umano ni Romualdez. Yan po ay ayon sa pahayag din ng kasamahan nilang sila Kastama. Kaya alam natin na yan po yung organized ng itong Romualdez clan. Pangalawa, yung mga party list na alam naman natin na may kinaugnayan sa CPP, NPA, NDF. So sila ho ay obvious naman na nasa ilalim pa rin ng kamera. At sabi nga nila huwag tayo manawagan ng Marcos Resign. So anong klaseng protesta yan? Kung talagang gusto natin maayos ang korupsyon, dapat buong gobyerno ang bumaba at magkaroon ng mapayapang pagpapalit ng gobyerno sa ating bayan. Again, lawful and peaceful ang ating panawagan. Diyan tayo sa Liwasan. Sa Liwasan pala ang rally kung saan mananawagan sila ng Marcos Resign. O diba? Doon tayo sa shore. Oo. Sugpuin ang korupsyon, resign BBM. Yun ang totoo. Diba? Doon tayo pupunta. Saan ba tayo pupunta? Para saan? Para saan tong rally? Hindi naman anti-Marcos. So what's for? Diba? Ang gulo-gulo lang. So kasama dito ang mga Makabayan Bloc doon sa Luneta. Sila yung magmamarcha doon. Nawagan daw sila ng tawag dito Marcos. Hindi anti-Marcos ang sabi nila. Hindi ito anti-Marcos na na tawag dito rally. Ano ba 'yan? Anong klaseng rally ba 'yan? Sila lang nakakaalam kung anong klaseng rally 'yan. 'Di ba? Nakatawa. Ito ang Makabayan Bloc, Luneta Rally Against Corruption, not Marcos Resign call. So, corruption. With that rally, matatapos na ang corruption. 'Di ba? Nakakatawa lang. Ito Ang totoo, takot ang administrasyon sa September 21 dahil alam nilang maraming katiwalaan ang mabubulgar. Marcos' entire political career is based on his family's corruption and now he has the audacity to claim support for anti-corruption protests. Pero, hindi anti-Marcos. Ang gulo ng mga taong to. The upcoming trillion peso march on September 21 is not an anti-BBM protest. Event spokesperson Kiko Aquino clarified, stressing that the gathering is focused on government corruption and flood control failures. Tapos, because of your rallies, masasagot na, malalaman ng tao kung sino ang utak ng flood control anomalies. Ang gulo-gulo. 'Di ba? Kayo lang ang
tawag dito, you're just playing yourself. Nakakatawa lang. So yun lang kabibigang ating libak-libak for today. May email ang mga kilalang anti-Duterte personalities sa mga congressmen. Inanyahan silang umattend sa rally sa Luneta sa September 21. Natutuwa daw sila na baka pumunta si BBM doon. Meet up pala ng mga kurap yung Luneta. Hala ka. Totoo kaya ito? Galing kay Joey yan ha. Posting niya kahapon na may email ang mga kilalang anti-Duterte personalities sa mga kongresista. Inayahan nila ang mga kongresistang itong mag-attend sa rally sa Luneta. Tapos, natutuwa daw ang mga kongresistang ito kasi pupunta daw si BBM doon. Meet up pala. Alerky naman, nakakatawa. Diba? Grabe. Luneta rally against corruption, not Marcos resign call. Tapos, what's for? Tapos dito pa, ang mga DDS daw sa Mindanao, nag-Marcos na. Ito. Share ko sa inyo, ha, nabasa ko. Na nag-Marcos na daw ang mga DDS sa Mindanao. Shift na daw ang mga DDS sa Mindanao. Nag-Marcos na sila. I don't know kung totoo to, pero nakita ko lang to, nabasa ko lang to. Yan mga DDS sa Mindanao, nag-Marcos na. Mula 14.9% noong Abril, unti-unti nang pumapanig sa ating Pangulong Bongbong Marcos ang mga DDS sa Mindanao na may 19.4% na ngayon tumalikod na sa pagsuport sa pamilyang Duterte. Yan daw. Yung mga DDS sa Mindanao tumalikod na kay Digong at nag-Marcos na sila. Talaga ba? Tumaas ng from 14.9 to 19.4. Anong survey to? Nakatawa lang. Basta lang may malabas na survey at sabihing powerful pa rin si BBM. Paano? Gaano? Diba? Parang pagod na yata ang mga tao sa ganitong sitwasyon. Tapos mag-rally pa sila tungkol sa corruption. Pero they're not calling for Marcos to resign. What for? Para for accountability. Dapat sana manawagan tayo sa presidente na ikaw dapat mag-accountable. Dapat yung for accountability and transparency ginagawa mo. Huwag mong pagtakpan ang pinsan mong si Martin Romualdez. Di ba kabibe? Sinabi nga ni Chavez Singsong kahapon na kaya pala itong mga Diskaya takot na gustong state witness kasi kakalabanin nila ang mga Marcos. Kasi ang mga Marcos ay is one of those, tawag dito? Ang mga Diskaya pala ay ang mga contractor pala doon ay ang mga Marcos. Di ba? So kung ako ang mga Diskaya, of course, I need to be safe. Kasi ang kalaban ko, mga Marcos. Nakalimutan nyo ba to? Kahapon to. Ayan. Ito ngayon pinag-uusapan, mga flood control. Sino ngayon ang binibintangan? Diskaya ang gumawa. Ang mga kontraktor nila sa Ilocos Norte, Diskaya rin eh. Paano tayo maniniwala ngayon sa mga pinagsasabi din ng mga iniimbestiga? Mga kontraktor nila, maraming kumpanya. Sa Ilocos Norte lang, St. Matthew General Contractor and Development Corporation, 962 million plus. Dami Almost $1 billion. St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation, 608 billion. Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation. 4 ito sa Ilocos Norte. Paano nila hindi alam ito? Probinsya niya ito. Tama. Paano tayo maniniwala ngayon kay Presidente? Ito ngayon pinag-uusapan. Tama mga kabibig. Tama ang statement ni Chavez Singsong. Paano tayo maniniwala sa Presidente kung sila rin kinotrata nila ang mga Diskaya? Kaya pala ang mga Diskaya takot ba? Gusto maging state witness kasi posibleng makalaban nila ang mga Marcos. May statement ba si Sandro Marcos, si BBM tungkol dito sa pinalabas na issue ni Chavez Singsong? Hindi.
Sabi nila, pag si Chavit Singson na ang salita, naku, yan na, delikado na yan. Katulad yan kay Erap noon. And dahil kay Chavit Singson na salita sa wedding, tanggal si Erap. Ngayon si Chavit Singson na salita tungkol sa mga diskaya na konektado din sa mga Marcos. O paano yan? Mga rallyista sa Luneta sa September 21 kasama ang Makabayan Bloc. You're not calling Marcos to resign? Itong pasabog ni Chavit Singson? Deadma lang kayo? Ano ba? Be fair. Ang gusto nyo lang si Sara patalsikin dahil sa confidential funds kumpara sa flood control projects na anomalya, bilyones, trilyones. Eh, ang title pa nga ng inyong yung rally, trillion peso march. My goodness. Yun ang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video.